Hi guys, welcome back to my channel. Ito ngayon guys, yung nagpa-battery sa akin kahapon. Hindi na raw gumana. Pero nung binateryahan natin siya, tumakbo siya. Then pag nire-reset natin yung kanyang battery, gumagana naman. Then pag in-adjust mo siya uli, hindi na siya gumagana. Ibig sabihin nun, mahina na yung circuit lock. Ngayon guys, ang gagawin natin dito, i-replace na lang natin yung IC niya or circuit lock para sa customer. Kasi kung ang gagawin natin, babalik natin yung bayad ng battery, di wala rin. Ang gagawin natin, ipipre na lang natin yung circuit. Kukuha tayo ngayon ng IC na kapares sa 2030. Yan, ito yung battery guys. Yan, hindi siya gumagana. Subukan natin doon sa ipapalit natin. Subukan natin guys dito sa ipapalit natin. Ito yung 2030. Ito yung mga latest na 2030 na kulay gold. Ito yun. Nilagay natin. Yan guys, kung mapapansin nyo, gumagana ngayon yung ipapalit natin yung yung IC. Kukunin lang natin, ililipat natin doon. Ang gagawin natin, i-remove muna natin to, or unahin natin yung papalitan. Unahin natin to guys. Yan mga guys, yan mga kawatsador, ito na yung i-replace natin. Tanggalin natin yung tornilyo. Dito po ako nagagawa ngayon sa pwesto sa bangkita or sidewalk. Dito tayo nagtatrabaho pag umaga para pang-suporta sa pamilya. Yan. Ito po yung pinaka-circuit nya. Pwede naman po yung tatanggalin nyo lahat yung gusto nyo replace lahat, makina. Pero ang ginagawa natin, na lang, yung pinaka IC na lang para hindi magalaw yung kamay. Lalagay mo natin dito. Tanggalin mo natin guys yung on natin yung off. Ito po yung ipapalit natin na bali ito po ang araw-araw na encounter natin dito, na minsan napapalagyan ng battery ordinary yung relo, na naglilit yung ordinary minsan sa original, kaya nasisira yung IC or circuit lock. Ito po yun. Iwan natin yan. Iwan natin yung ito yung papalitan natin guys. Meron naman po minsan na damage na yung ibang mga parts na pwede nyo palitan na rin yung kasama yung coil. Ito po yung coil nya. Pag yun sobrang madumi or damage na talaga, ito na, mahina lang yung IC nya, kaya ang ginawa natin yun lang, palit lang. Saka minsan po titingnan nyo itong itong battery contact, kung super hindi na siya talagang madumi, kailangan nyo palitan para kaya ito mas maganda. Kunin natin guys nito kunin natin itong battery contact nito. Kasi ito tinamaan na ng battery nag-leak, kaya nasisira yung niya, pinaka-plated. Pwedeng mabakbak yung para pumunta doon sa step rotor. Yan.
Cover nyo nga yun guys. Medyo maingay. Ayan. Dalawa lang guys ang tornyo niyan. Pag nag-ano po kayo, medyo maingat kayo sa part na to kasi pag yung screw nyo pumunta doon sa coil na ano, nasabi yung pwedeng masira. Ayun mga kawatsador, ilagay na po natin tong ano, yung battery nya. Tingnan natin guys. Yan. Nakalagay na po. Try natin tong ilagay para hindi ko galaw. Then 2. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, gumagana na siya. Ibig sabihin okay. Then i-adjust natin ngayon mga kawatsador. Try natin i-adjust. Ang oras niya po ay 10:25. Pag binalik nyo po kagad yan, dapat tatakbo yan. Yan ang sinyalis na mas okay yung kanyang circuit na naipalit natin. Kasi yung kanyang dati, pag in-adjust mo hindi gumagana, pagkabalik hindi talaga siya gumagana. Ibig sabihin mahina na. Yan. Yun lang guys. Yan ang tip lang natin sa mga ano, medyo nadik na yung battery, na stock. Pag hindi na kayang salinis, yun lang gagawin. Siyempre matutuwa yung ating customer kasi siyempre pwede natin ibalik yung ano, kasi hindi gumana, pwede natin ibalik yung kanyang bayad. Ang mangyayari, hindi ko na ibabalik, papalitan natin yung circuit para mas maganda. Yung ganun lang guys ang mga ginagawa natin. Kasi ibalik pa natin yung bayad sa battery. At bago mag-outro tayo mga kawatsador, shout out nga po pala kay Sir Ron Luis from Marinduque. Yan. Maraming salamat sir sa mga inyong comment at siyempre solid supporter yan ng Kawatsador Vlog. Yan. Shout out po sa pamilya no, at ingat. Bye bye.